No way. Yeah, sabi nga ni Pulong, no way. Yeah. Kaya dito tayo, mga kababayan. Hogwarts. Dito tayo. Merong isang vlogger ng DDS. DDS vlogger. TikToker ito. Malakas ito sa TikTok. Hindi ito YouTuber kasi may YouTube siya, maliit lang subscribers. TikToker ito. Si Mr. Totoo Lang. O si Mr. Real Talker. Correct me ha. Mali ako ng bigkas. Si Mr. Real Talker, kakasuhan ni Attorney Cristina Conte ng ICC. Yeah. Si Rosalinda yan. Yeah. Eto na. Puro ganun eh. Mukha namang daga. Yeah. Mukha namang bubwit. Tignan nyo. Iyak. Yeah. Si Mr. Tuker. Iyak. Sa mga hindi nakakakilala, ito yan kakasuhan. Naku po. Ito siya. Na talaga ang panahon ngayon. Ayan siya. Mukhang daga. Natin, mga lods. Justin Malacanang supports the reopening of the investigations into the high-profile killings. Ayan. Si Real Talker, tawa-tawa now. Iyak later. Tignan nyo yung content niya dito. Kaya kamakailan lang to. 5 days na walang upload. 5 days na si Real Talker. Walang upload. Kung nakita nyo, 5 days ago pa tong upload niya. Bakit? Sabi ni Cristina Conte or Attorney Cristina Conte ng ICC, pwede bang malaman ang pangalan ni Real Talker at address para mapadalhan ng supina? 5 days na, walang upload. Kaya, ito na, lalong mga yayat. Diba? Ito wait lang, mga kababayan. Hanapin natin sa YouTube. Ito, wait lang. DDS vlogger. Nako, mga kababayan, masasampulan na. Ito na, mga kababayan. DDS vlogger, Cristina Conte, magpa-file ng kaso sa mukhang daga na vlogger. Ito wait lang. Madalas itong content creator na ito, madalas po yung umiiyak ngayon. Madalas po napapaawa. Ang vlogger na ating papakinggan ngayon ay si Dimjus Journey. Ayan, credit to Dimjus Journey Isa siyang kakamping vlogger na sumuporta din ngayon kay PBBM. Maraming kakamping vlogger na sumuporta kay BBM at kami din po ay sumuporta din po kami sa mga kakamping. Kasi nga, mga kakamping, wala naman silang ginawa na sila ang oposisyon at sila ang legit na oposisyon pero hindi sila nakikigulo. Bagkus ang mga Duterte pa ang nakikipagulo sa ating bansa. So ito na, pakinggan natin. Masakit? Masaklap, no? Masaklap talaga ng buhay. Pag kayo kasing mga DDS ang gumawa ng kabalastugan at kawalang hiyaan, wagas din eh. At lahat po yung mga ginagawa niyong yan ay may kabayaran. Ito pong DDS na ito, itong DDS vlogger na ito ay hinahanap po ni Attorney Cristina Conte dahil dito sa kanyang ginawa. Yan, tignan niyo. Lagyan mo ba naman ng sungay, itong si Attorney. Alangan namang manahimik lang yan. Alangan namang hindi po malagyan at palampasin na lang ito. Kasi unang-una, ito po ay pambabalahura. Ito po ay kawalang hiyaan na hindi dapat tinotolerate, na hindi dapat binabaliwala. So, ayan po ang mangyayari. Kung tutuusin, ang sinabi lang ni Attorney Cristina Conte ay katotohanan. Kung tutuusin, wala namang masama talaga sa sinabi niya. Ang dating kasi sa inyo, na insulto kayo.
Kasi ito kasi ang sinabi ni Attorney Cristina Conte. Kasi 'di ba ang sabi nila, ang mga DDS daw magkaroon ng prayer rally para kay Digong sa birthday. So ito ang komento ni Attorney Cristina Conte. May pinaplano ata na prayer rally. Sana magtagumpay sila sa pagpipray, lalo na dati inaway ni Duterte si Jesucristo. Oh, karapatan nila yan. Hayaan natin silang magpahayag ng kanilang pananaw kung yan ang inabot ng kanilang emosyon. Tama naman, wala namang mali. Di ba? Walang mali sa sinabi ni Attorney Cristina Conte. May pinaplano atang prayer rally. Sana magtagumpay sila sa pagpipray nila, lalo dati inaway ni Duterte si Jesus Christ or si Jesucristo. Karapatan nila yan. Hayaan natin silang magpahayag ng kanilang pananaw. Kung yan ang inabot ng kanilang emosyon. Tama naman, may mali ba doon? Karapatan nila. Bakit? May nagbawal ba sa kanilang prayer rally kanina? Wala. Nagmotorkid pa nga sila. Walang nagbawal sa kanila. Ang problema lang, mga kababayan, wala namang napala. Bakit? Ang layo ng pinanggalingan nila. Pinuno nila daw, di umano ang buong Maynila. Nakalaya ba si Digong? Di ba? Yun na kasabihan kasi. Nung panahon na pinagmumura ni Digong at tinawag ang Panginoong stupid God at minura ang Santo Papa, tuwang-tuwa ang mga DDS. Pumapalakpak sila. Amazing, amazing. Ngayong nakulong si Digong, may pa-prayer rally kayo. Hindi ba kayo nahiya? Busy si Lord. Si Lord po tulog. Napuyat kagabi. Sa kakabantay sa inyo, na sa rally ninyo, walang madisgrasya. Yun. So, busy si Lord. Kaya, wala namang mali doon sa sinabi ni Attorney Cristina Conte. Ngayon, sabi ni Attorney Cristina Conte, taga saan ba siya? Ano bang totoong pangalan niya nang mapadalhan natin ng supina? Ay, nako. Sabi ko sa iyo, Mr. Real Talker, mas lalo kang mga yayat. Pag nakulong ka, nako, padalhan ka talaga doon ng petroleum jelly. Sa mukha mo pa naman, mukha kang daga. Nako. Masama talaga sa sinabi niya. Ang dating kasi sa inyo, na insulto kayo. Kasi sapul kayo dito sa statement na ito ni Attorney Cristina Conte. Ang sabi niya kasi, meron daw pinaplano na prayer rally. Sana magtagumpay sila sa pagpipray, lalo na dating inaway ni Duterte, si Jesus Christ. Huwag daw idamay si Jesus Christ, sabi nito. Sabi ng ilan. Wow. Karapatan nila yan. Hayaan natin silang diba? At pagpapaawan niya. Ito na. Ito yung sabi ni Attorney Cristina Conte. Ayan, ayan. Screenshot nyo na lang po. Takpan ko mukha ko kasi hindi nakikita eh. Ayan ang sabi. Ikaw ba naman, nilagyan ba naman ni Mr. Real Talker yung noo ni Cristina Conte ng sungay? Abogado yan, lalagyan mo sungay. Kung si BBM kaya mong babuyin, kaya mong bastusin, si Cristina Conte, Attorney Cristina Conte ng ICC, wag mong babuyin ganyan. Hindi lahat ng binanatan mo ay hindi ka papatulan. So eto na. Sino itong Mr. Talker? Anong full name niya? Address kaya niya? Kahit work address, yung kung saan pwede magpadala ng supina. At nako, baka nga hindi accurate na inaway si Duterte ni Jesus Christ. Panuorin natin ang serye ng atake niya sa simbahan. PS, sabi ko rin sa interview na ito na may hangganan ang freedom of speech and expression. Hindi protected an incitement to violence, libel, and certain falsehood. Ayan na, Mr. Talker. Hinahanap ka ni Attorney Cristina Conte. Ayan nilagyan mo ba naman ng sungay? Nandito sa Singapore, nagtatago si Maui Spencer as Real Talker. Ay, pareho pala kami. Ayan, nandito lang pala siya. Saan ba siya? Woodsland? Saan ba siya? Marsiling? Saan ba siya? Bukit Gubak? Bukit Batok? Bidok North? Saan ba siya? Hanapin natin. Chuachukang.
Ay, hindi ako mawawala sa Singapore. Memorize ko ang Singapore. Saang lugar ba siya? Newton? Little India? Saan ba siya? Saan ba siya sa Singapore? Hanapin natin. Saan ba siya? Sa Marina Bay? Saan ba siya? Kaliit-liit. Thompson Street daw, sabi ni Sansun. Jinsan po siya, taga Jinsan pala siya eh. Sa Lucky Plaza, maraming Pinoy dyan. Parang Hong Kong din yan eh. Di ba? Sa People's Park. Sa Universal Studio. Tagapagpakain ng ano doon. Uwak. Maraming uwak dyan. Nako, Mr. Real Talker. Diyos mio Marimar. Coach siya sa Pino promote nila na online business. Nako, mag-ingat ka, Mr. Real Talker. Oo. Diyos ko, ito pa. Awan niyo. Di ba? So, anong sabi? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan. Padala ng sabi. Ayan na. Mr. Real Talker, hinahanap ka ni Attorney Cristina Conte. Nako, ayan na sabi ko sa iyo, apakayabang mo kasi. Di ba? Huwag kasi, minsan kasi, pag nagyabang tayo, make sure na meron tayong, proof. Ako, sa totoo lang, nagmayabang ako, pero lahat naman ng niyaw-yaw ko dito, may mga evidence eh. Katulad nito ngayon. Content tayo, Mr. Real Talker, kakasuhan ni Attorney Cristina Conte, tinanong ang address, work address, pangalan, para mapadalhan ng supina. Yeah. Kaya, hindi ito fake news. Klarong-klaro naman, ikaw ba naman lalagyan mo ng sungay? Lalagyan mo ng sungay si attorney. Hindi lahat ng attorney, katulad kay Harry Roque, na kahit mura-murahin mo yan, okay lang. Bakit? Kahit mura-murahin mo yan, si Roque, okay lang, kasi nga may kasalanan naman yan dito sa Pilipinas. Ito, anong kasalanan ni Cristina Conte, ni attorney? Wala. Ikaw ba naman, sasagot ka lang naman, wala namang masama na magsuporta ka kay Digong. Pero, tanggapin nyo, kasi ang reaksyon ni Attorney Cristina Conte, totoo naman, na binaboy ni Digong at tinawag niyang stupid God ang Panginoon. Wala namang masama doon. Bakit? Nasaktan kayo nang sinabi ni Attorney Cristina Conte? Karapatan nyo. Pero ang problema lang kasi, ang sinabi kasi ni Digong, ito, hindi ito fake news. Kasi may video yan. Huwag kayong masaktan kasi ginawa ni Digong yan, no? Na yung Diyos mo pinako sa krus. Napakawala ng bilib. Wala na, putang inang Ako yan. ang Diyos, tapos ipako mo ako. Putang ina. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako, putang ina. Di ba? Ito pa yung isa. Ito. Nung minura ni Digong at tinawag na stupid ang Panginoon, palakpakan ng mga DDS. Tapos ngayon, mananawagan kayong ipagdasal si Digong. Kaninong Diyos yung ipagdadasal si Digong? Who is this stupid God? Stupid o talaga itong putang akong ganun. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Maniwala ka? Ba? Maniwala ka? Ito. Your work. An event that would perfect God. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Stupido talaga itong putang ina kung ganun. Di ba? So, ano nangyari sa kanya ngayon? Tapos kayo, mga DDS, ang kakapal na mukha ninyo, magtatawag kayo ng Panginoon na ipagdasal si Digong. Lord God, hallelujah, praise the Lord. Hindi ba kayo nahihiya? Kayo, pwede pa kayo tulungan ng Panginoon, pero si Digong na sinabi, stupid God,
siningil na siya ng kanyang mga kasalanan. Bakit hindi nyo matanggap ang sinabi ni Atty. Cristina Conte? May karapatan naman kayo mag-rally kasi nga karapatan nyo yan. Pero, baka nakalimutan ninyo na minura at tinawag na stupid God ni Digong ang Panginoon. Di ba? Baka mahiya-hiya naman kayo. Tapos lalagyan nyo ng sungay si Atty. Cristina Conte kasi sinabi na si Digong. Bakit si Atty. Cristina Conte ang nagkaroon ng sungay? Si Digong ang nagmuras Panginoon. Yan ang napala ninyo. Tignan yung Panginoon ninyo si Kibuloy, anong nangyari? Pag hindi kayo makinig sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Bakit siya nasa simenteryo? Bakit siya nasa sa prisuhan? Nasa kulungan? Kapag hindi kayo makinig sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Ba't ikaw nasa kulungan? Sino maniniwala sa inyo? Kung si Moises gumawa ng 10 commandments, utos ng Panginoon, si Kibuloy gumawa 17 ka-commandments. Pinasa kay Risa Hontiveros. Di ba? Karma. So, yun lang. Klaro po. Speaking of DDS, si Mr. Real Talker, kakasuhan ni Atty. Cristina Conte. Baka nakalimutan nyo, si Sas Rugandos na kaibigan ni Maharlika, kinasuhan din ni Shelo.